Piyansa raw ang prosecution na haharap kay Corona sa impeachment trial bukas. Nakatoka na nga kung sino-sino raw ang magko-cross-examine sa Chief Justice. Ang defense naman, handa na raw iharap si Corona bukas. Bagamat hindi raw kabilang sa articles of impeachment ang tungkol sa di-umano'y dollar accounts ng Chief Justice, pakinggan na lang daw ang kanyang magiging testimonya. May report si Tina Panganiban Perez. Kung boxing nga lang daw ang impeachment trial, handang-handa na raw makipagbakbaka ng mga abogado ni Chief Justice Renato Corona sa pagsisimula ng kanyang testimonya bukas. Nasala na raw nila ang mga ebidensya para sa 3 natirang articles of impeachment at anila, mahihina raw ang mga ito. Lahat ng presenta nila wala na. 45 properties, dadurog na po yun. Yung sa FASAP, alam natin, isang resolution lang ang pinagbabatayan nila ron na sinasabing nag-participate si Chief Justice. Pangatlo, yung sa TRO, alam naman natin na hearsay yung naging testimonya ng kanilang testigo doon. Handang-handa na raw si Chief Justice Renato Corona na tumestigo sa impeachment trial. Pero dahil hindi naman daw ito ordinaryong testigo na walang alam sa batas, hindi na raw kinailangan ng depensang magsagawa ng rehearsal o mock trial. Tinalakay lang daw nila ang mga tanong na pwedeng ibato sa Chief Justice. Ang di pa nasasagot ni Corona ay ang tungkol sa di-umano'y $82 accounts niya, na ayon sa Ombudsman, posibleng umabot ng 10 milyon hanggang 12 milyong dolyar. Bagamat dito kasama sa articles of impeachment, pakinggan na lang daw ang magiging testimonya ng Chief Justice tungkol dito. Kung tungkol naman daw sa away pamilya ng mga basa at ni Mrs. Cristina Corona sa Basa Guidote Enterprises Incorporated ang itatanong, labas na raw ito sa impeachment. Malamang ay si Lead Defense Counsel at retired Supreme Court Justice Serafin Cuevas daw ang mag-direct examination kay Corona. We're ready to lock horns with them. We're prepared. We're willing to go 12 rounds against them. No? As far as the senator judges, we have started praying. No? Hopefully they would be kinder. They would be gentler to us. Ang prosecution team, confident naman daw na haharap kay Corona. Ang mga private prosecutor na sina Attorney Mario Bautista, Attorney Arthur Lim at Attorney Jose Justiniano ang nakatokang mag-cross-examine sa Chief Justice. The prosecution is confident that we have presented a very, very strong case against the Chief Justice. Sina Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. at Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Fariñas naman ang sasalang sa final o closing arguments. May pakiusap lang ang prosekusyon. We think that the Chief Justice will not generally rely on technicalities bukas at hindi wise yun. Maybe doon siya talaga pumunta sa nitty-gritty brass tacks whether or not may dollar accounts, wala, may peso accounts, at saka yung sagot niya doon sa mga properties, and of course doon sa Article 7 and Article 3. Maging ang mga senator judge, inaabangan ang pinakahihintay na pagharap ni Corona sa impeachment court. Regardless, ika nga, no, of our political affiliations, regardless of whether we are supportive of this administration or not, as sa mga senator judges, mukhang merong near unanimity or pagkakasundo na pinakamainam na humarap siya at ipaliwanag yung mga paratang laban sa kanya. Tignan natin, lahat ang bansa ay nag-aantay ng paliwanag sa lahat ng mga aligasyon na ilinalagay sa harap ni Chief Justice Corona. Tina Panganiban Perez, GMA News. Nakipagpulong si Pangulong Noynoy Aquino kay Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng Iglesia ni Cristo. Umugong tuloy ang usap-usapang baka may kinalaman ito sa di-umano'y paglalabi ng ilang emisaryo ng INC para kumbinsihin daw ang mga senator judge na i-acquit si Corona. Pero giit ng palasyo, matagal na raw plinano ang pulong at wala raw itong kinalaman sa impeachment. May report si Teresa Andrada. Alas 9 ng umaga kanina nakipagkita raw si Pangulong Noynoy Aquino sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo sa Central Office ng INC sa Quezon City. Kinumpirma ng palasyo ang pagkikita ng dalawa na nagtagal ng 1 oras. Tinalakay daw sa pulong ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Yes, the impeachment was discussed as because it's one of the burning issues of the day. The President explained to Ka Eduardo the reasons for the impeachment
that this is part of his reform agenda. And basically, it was just to touch base with the Iglesia ni Cristo. Ang pagkikita ng dalawa ay naganap sa bisperas ng pagharap ni Corona sa impeachment trial. Kamakailan, lumabas sa pahayagang Philippine Daily Inquirer ang umano'y paglalabi ng ilang emisaryo ng INC para kumbinsihin daw ang mga senator judge na iakwit si Corona. Pero ayon sa palasyo, walang kinalaman ang balitang ito sa pulong ng Pangulo. Bago pa raw magsemana Santa na iplano ang pulong, na mismong ang Pangulo ang nag-request dahil matagal na raw silang hindi nagkikita ni Ka Eduardo. Hindi rin daw naniniwala ang palasyo na tinutulungan ng INC si Corona. Matagal na itong they tried to fix the schedule on both parties. It was only this Monday nagkaroon po ng confirmation of availability of both parties to meet. It has nothing to do with the headline. Ang ilang senator judge naman itinangging may lumapit na sa kanila para tulungan si Corona na maakwit. Yung mga nakakausap namin na tiga-iglesia hindi nabanggit kahit minsan yung impeachment. Wala pupunta sa akin. I quarantined myself. I would prefer not to, di ba? As much as possible para kumbaga sa mas mainam na yung we maintain yung ating impartiality, neutrality. Hindi kasama sa official schedule na ipinadala sa media kagabi ang pulong ng Pangulo kay Ka Eduardo. Ito po isang private meeting at mga private meetings di po namin sinasabi, hindi po namin inilalabas. Ang depensa naman ayaw bigyan ng mali siya ang nangyaring pulong. Hindi naman ho natin siguro kinakailangan bigyan ito agad ng mali siya o bigyan ng hindi magandang interpretasyon sapagkat una-una hindi po natin alam kung ano ho yung napag-usapan nila. Kinumpirma na rin ng palasyo na nung nakaraang linggo ay nakipagpulong ang prosecution panel kay Executive Secretary Paquito Ochoa. Teresa Andrada, GMA News.